Sabi nga, di ba? Choice, malaking impact yung choice sa buhay natin. Di ba? It reflects everything. So yun, ang title ng topic ko is You Were Never Meant to Walk Alone. So yung pinaka-main verse ko dyan is yung Ecclesiastes 4:9 to 10. Two are better than one. Because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. Amen. So, may tanong lang ako, no? So, naranasan na ba nating ngumiti sa harap ng maraming tao, pero sa loob natin, pagod na tayo? Amen. Diba? Yung tipong marami kang kasama, pero pakiramdam mo, mag-isa ka pa rin. Amen. Diba? May mga laban ka bang hindi masabi? Amen. Amen, no? May mga burden din ba kayong mga hindi mo may bahagi sa iba? Amen. No? May luha ka bang ikaw lang ang nakakaalam? Amen. So yun yung topic natin ngayon, no? At kung magiging tapat tayo ngayon, siguro halos tayong lahat na-experience yung ganitong season, no? Pero alam nyo, may isang kasinungalingan kasi yung gustong ipaniwala sa atin yung kaaway. Yun yung salitang ikaw lang. No? Ikaw lang yung nahihirapan, may struggle, may burden, ikaw lang yung may pinagdadaanan, lumalaban. Pero ang katotohanan, hindi talaga tayo nilikha ng Diyos para lumakad ng mag-isa. No? Mula pa sa simula, ang disenyo ng Diyos ay relasyon. Relasyon sa Kanya at relasyon sa isa't isa. Amen? Kaya ngayong gabi, gusto kong ipaalala sa bawat isa na you were never meant to walk alone. Amen. So, wait na, next slide na pa. Slide. Sabi na to, wait lang. So, see? So, God created us for community. No? So, sabi sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him, no? Alam niyo, habang binabasa ko nga itong verse ito, may isang bagay na tumatak sa akin. Bago pa magkaroon ng kasalanan, tukso, sakit, and problema, may isang bagay yung sinabi ng Diyos na hindi mabuti. At nakakagulat na hindi yun about sa kasalanan, no? Hindi niya sinabing hindi mabuti ang magkasala ang tao. Hindi niya rin sinabi na hindi mabuti na mahirapan ang tao. No? Ang unang bagay na sinabi ng Diyos na hindi mabuti ay, it is not good that the man should be alone. Amen. Napakaganda nun. Dahil pinakita nito na mula pa sa simula, hindi tayo nilikha para mabuhay ng mag-isa. Diba? Hindi aksidente na may pamilya, hindi aksidente na may church, hindi aksidente na may fellowship, at may kaibigan ka. Amen? Parte yun ng disenyo ng Diyos. Pero alam niyo kung ano yung madalas nating iniisip? No? Madalas nating iniisip na mas matatag tayo kapag tayo lang, na kaya nating mag-isa. Na hindi natin kailangan ng tulong. Na hindi natin kailangan ng panalangin ng iba. No? Na sapat lang na ako lang, pero kung tutusin, minsan yung salitang ako lang ay hindi nagpapakita na malakas ka. Every time na sinasabi natin na ako lang, kaya ko na to, no? Minsan, meaning nun is pagod na tayo, minsan natatakot na tayo, minsan nasaktan na tayo, kaya ayaw na nating magtiwala. No? At minsan, ayaw nating maging vulnerable. Ayaw nating malaman ng iba na nahihirapan na tayo, ayaw nating makita nilang umiiyak din tayo. Ayaw nating isipin nilang mahina tayo sa kanilang mga paningin. Pero mga kapatid, ang pagiging open ay hindi kahinaan. Minsan yun yung simula ng healing. Simula ng restoration. At yun yung minsan unang hakbang para maranasan mo yung tulong na matagal nang gustong ibigay ni Lord sa iyo. Amen. At dahil ang taong nilikha ng Diyos ay hindi para sa isolation, no? Nilalang tayo para sa relationship. Una sa Diyos, pangalawa sa isa't isa. Amen? Amen. Amen. So, wait lang, mukhang naglalagyan natin. Ayan. So, even Elijah needed help. Sabi nga sa 1 Kings 19:4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, it is enough.
Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father. So kung may tao sa Bible na pwede nating sabihing matatag, siguro isa si Elijah doon. No? Nakakita siya ng apoy sa langit, himala, kapangyarihan ng Diyos, tagumpay na pangarap ng maraming propeta. Amen? Pero alam niyo yung pinaka-nakakagulat? Pagkatapos ng isang pinakamalaking tagumpay niya, doon siya halos sumuko. Doon siya halos napagod, doon siya halos nanghina, umiyak, at nagsabing, Lord, tama na. At alam niyo, minsan, ganun din naman tayo eh. Minsan hindi tayo napapagod dahil sa kabiguan natin. Diba? Minsan napapagod tayo pagkatapos ng laban. Pagkatapos nating magpakatatag, pagkatapos nating magtiis. At pagkatapos nating maging malakas para sa lahat. Minsan yung taong laging nagpapalakas sa iba, siya pala yung ubus na. Minsan yung taong nakangiti, siya pala yung maraming iniiyak. Minsan yung taong laging nagsasabing kaya mo yan, siya rin pala yung gustong makarinig na kapatid, kaya mo rin yan. No? At baka ilan dito ngayong gabi, ganun din yung nararamdaman. Pagod ka na, pero hindi mo masabi. Nahihirapan ka na, pero ayaw mong ipakita. Lumalaban ka pa rin. Pero sa totoo lang, ubus ka na. At gusto ko malaman mo to na hindi ka masamang Kristiyano dahil lang napapagod ka. Hindi ka mahina dahil may pinagdadaanan ka. Hindi ka kulang sa pananampalataya dahil kailangan mo ng tulong. Kahit si Elijah nanghina. At nung nanghina siya, hindi siya iniwan ng Diyos. Di ba? Hindi siya iniwan ng Diyos, pinakain siya ng Diyos, pinalakas siya ng Diyos, at dahan-dahan ibinalik siya sa sa tungkulin niya, sa tama niyang layunin. So, napagandang paalala nito sa atin na kapag pagod ka, hindi ka iniiwanan ng Diyos, mas lalo siyang lumalapit. Kapag sugatan ka, hindi ka niya tinatalikuran. Mas lalo niyang ipinapakita ang kanyang biyaya. Mga kapatid, minsan ang kailangan natin ay hindi magpanggap na malakas. Minsan kailangan natin ay magkaroon ng magkaroon ng lakas ng loob, sabihin na, Lord, nahihirapan na ako. Amen? Kapatid, pwede mo ba akong ipag-pray? Kapatid, kailangan ko ng tulong. At walang masama doon. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos para lumakad ng mag-isa. Amen? Amen. So God gave us the church for a reason. Sabi sa Hebrews 10:24-25. Masyado ba akong mabilis? Right. So, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the matter of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. No? Mga kapatid, kung isipin natin, kung gusto lang pala ng Diyos, maniwala tayo sa Kanya ng mag-isa, bakit pa niya itinatag ang church? Right? Bakit pa mayroong fellowship? Bakit may Bible study? Bakit kaya binigyan tayo ng mga kapatid kay Kristo? Diba? Dahil alam ng Diyos ang isang bagay tungkol sa atin. Alam niyang darating ang mga araw na magiging mahina tayo. Darating ang mga araw na matatakot tayo. Madi-discourage tayo, na gusto natin sumuko. At sa mga panahong yon, kailangan natin ng mga taong magpapaalala sa atin ng mga katotohanan kapag hindi na natin ito maalala. No? Mga taong magsasabi na, kapatid, huwag kang susuko. Kapatid, kasama mo kami. May plano si Lord sa buhay mo. At kapatid, ipagpe-pray kita. Alam niyo, maraming beses kapag nananalangin tayo, ang hinihintay natin, himala mula sa langit. Di ba? Magpe-pray tayo, gusto natin himala agad eh. No? Pero minsan ang sagot ng Diyos dumadating sa anyo ng tao. Minsan isang kaibigan, isang leader, kapatid sa church, simpleng text message, tawag, yakap, taong magsasabi ng kamusta ka na. Diba? At hindi natin namamalayan yun. Na yun na pala yung ginagamit ng Diyos para iligtas tayo sa discouragement. Kaya wag nating maliitin yung fellowship, wag nating maliitin ang church. Huwag nating maliitin ang presensya ng mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin dahil minsan ang sagot sa panalangin,
ang sagot sa matagal na nating panalangin ay ang ating mga kapatid. Amen? So Moses could not do it alone. Sabi nga sa Exodus 17:12, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. No? Alam niyo yung maganda sa kwentong to, no? Si Moises yung isa sa pinakadakilang leader sa Bible. No? Ginamit siya ng Diyos para hatiin ang dagat, pinangunahan niya yung buong Israel, nakakita siya ng maraming himala, pero kahit ganoon si Moises, no, napagod pa rin siya. Di ba? Nanghina pa rin siya. At sa tingin ko, mahalagang marinig natin yon. Dahil minsan iniisip natin na kapag malakas ang faith mo, hindi ka dapat mapagod. Diba? Kapag matagal ka ng Kristiyano, hindi ka dapat manghina. Kapag leader ka, dapat kaya mo lahat. Pero hindi yun ang pinapakita ng Bible. Kahit ang mga taong ginamit ng Diyos, nakaranas din ng pagod. Diba? Dumaan sa panghihina, dumaan sa sandaling hindi na nila kaya mag-isa, at dumating ang sandali na hindi na kaya itaas ni Moises ang kanyang mga kamay. At dito napakaganda na ginawa nila Aaron at Hur, no? Hindi nila siya kinundina. Hindi nila siya pinagsabihan na leader ka, bakit ka napapagod? 'Di ba? Mas malakas dapat ang faith mo. Kaya mo yan mag-isa. Hindi, lumapit sila, inalalayan nila siya, hinawakan nila ang kamay, ang kanyang mga kamay, at habang nanghihina si Moises, sila ang naging lakas niya. Amen? At dahil doon, si Moises ay nagtagumpay. Amen. Mga kapatid, napakagandang larawan nito ng church. Hindi tayo nandito para husgahan ng mga pagod. Amen? Hindi tayo para pagalitan ng mga nanghihina. Hindi tayo nandito para sabihin sa mga sugatan na dapat mas malakas sila. No? Nandito tayo para alalayan ng isa't isa, buhatin ng isa't isa, ipanalangin ng isa't isa, at baka ngayon ikaw si Moises. Pagod ka na, ubos ka na, tahimik kang lumalaban. Gusto kong malaman mo to, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. May mga Aaron at Hur na gustong gamitin ng Diyos para tulungan ka. Pero baka naman ngayong gabi, hindi ikaw si Moises. Baka naman ikaw si Aaron o kaya si Hur. Baka may taong nakaupo malapit sa'yo na nakangiti. Pagod na pala. No? Mukhang okay pero umiiyak na pala yan sa gabi. Patuloy nagsiserve pero ubus na pala yung lakas niya. At marahil ginagamit ka ng Diyos para lapitan siya, para kamustahin siya, para ipanalangin siya, para ipaalala sa kanya hindi siya nag-iisa. Dahil minsan, ang himalang hinihingi ng isang tao ay hindi agad solusyon sa problema. Minsan, ang himala ay may taong mananatili sa tabi nyo habang dumadaan kayo sa problema. Amen? Amen. Amen. So, we are called to carry each other's burden, no? So, sabi sa Galatians 6:2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Amen. So, napakaganda rin ang verse na to, no? Napakasimple, pero napakalalim din at the same time, no? Pansinin niyo, hindi sinabi ng Diyos na dalhin mo mag-isa. Di ba? Hindi niya rin sinabi na sarilihin mo. Hindi niya sinabing huwag kang magsabi sa ibang tao. Di ba? Ang sabi niya, bear one's another's burden. Ibig sabihin, may mga mabibigat sa buhay na hindi talaga gusto ng Diyos na ikaw lang ang magdala. No? May mga laban na kailangan ng kasama, may mga sugat na kailangan ng makikinig, may mga luha na kailangan ng taong magpapaalala na hindi ka nag-iisa. At alam niyo kung ano yung problema natin minsan? Kapag mabigat na ang buhay, lalo tayong tumatahimik. Yan na, tumahimik na tayo. Mabigat Diba? na eh. Lalo tayong tumatahimik. Kapag nasasaktan tayo, lalo tayong lumalayo. Diba? Kapag nahihirapan tayo, lalo natin kinukumbinsi yung sarili natin na kaya ko pa. Ayos lang ako. Huwag na, ayoko makabala sa iba. No? Pero mga kapatid, minsan ang dahilan kung bakit
sobrang bigat ng dinadala natin ay dahil pinipilit natin itong buhatin ng mag-isa. At hindi yun ang disenyo ng Diyos. Kapag umiyak ang isa, may makikinig. Kapag nadadapa, may magbabangon. Kapag nangihina, may magpapalakas. Kapag nawawalan ng pag-asa, may magpapaalala ng mga pangako ng Diyos. Ganito ang itsura ng tunay na Christian community. Hindi grupo ng mga taong perpekto. No? Walang problema, hindi nagkakamali, kundi mga taong sabay-sabay umaasa sa biyaya ng Diyos. Mga taong marunong umiyak kasama ng umiiyak. Mga taong marunong manalangin para sa nanghihina. Mga taong marunong magsabi ng kapatid, hindi kita iiwan habang pinagdadaanan mo ito. At yun yung pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. No? So, the next is the body of Christ needs every member. So, yung verse dyan is 1 Corinthians 12:21, and the eye cannot say unto hand, and I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. No? Gumamit si Paul ng napakagandang larawan, ang katawan, no? Kapag tinitingnan natin yung katawan natin, may mata, may kamay, di ba? Kumpleto pa ba? Amen. So, may iba't ibang bahagi, no? Magkakaiba sila. Magkakaiba ng function nila, pero lahat sila mahalaga. Isipin nyo kung gaano kahusay ang mata. Pero gaano man gagaling ang mata, hindi nito kaya gawin ang trabaho ng kamay. Amen. At kung gaano kalakas ang mga paa, hindi nito kayang gawin ang trabaho ng mata. Di ba? At kapag may isang bahagi ng nawawala o nasasaktan, naapektuhan ng buong katawan. Ganon din sa church. May mga taong magaling magsalita, magaling magturo, magaling mag-lead, magaling mag-encourage, malakas manalangin, at mayroon ding mga taong tahimik lang. Yung hindi laging nasa harapan. Amen? Yung hindi laging napapansin, pero sila yung mga unang lumalapit kapag may nasasaktan. Sila yung unang nagbe-message kapag may nawawala. Sila yung unang nagdarasal para sa iba. At alam nyo, napakahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kaya kung minsan nararamdaman mong maliit ang contribution mo, kung minsan iniisip mong hindi ka kasing galing ng iba, kung minsan pakiramdam mo wala kang gaanong may alay kay Lord, gusto kong malaman mo to. Hindi ka aksidenteng bahagi ng katawan ni Kristo. May dahilan kung bakit inilagay ka ni Kristo dito ngayon. May purpose ang buhay mo. May lugar ka sa pamilya ng Diyos. May mga taong maaabot mo na hindi maaabot ng iba. May mga buhay na maaapektuhan mo na hindi maaapektuhan ng iba. At huwag mo rin isipin na hindi mo kailangan ng ibang tao. Dahil walang bahagi ng katawan ang nabubuhay para sa sarili lang. Lahat tayo ay nangangailangan ng isa't isa. Because every member matters, every member has value, and every member has a place in the family of God. Amen. Amen. So isolation is dangerous. Sabi sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as the roaring lion, walk about seeking whom he may devour. Now, napansin nyo ba yung larawan na ginamit sa Bible? Isang leon na naghahanap ng mabibiktima. At kung mapapanood yung mga documentary ng tungkol sa mga leon, may mapapansin kayo, kapag nangangaso sila, hindi sila agad sinusugod, hindi nila sinusugod yung buong grupo. Hindi nila inuuna yung pinakamalakas, hindi nila inuuna yung maraming kasama. No? Ang madalas nilang hanapin yung nahiwalay, yung napalayo sa kawan, yung sa group, no? Yung nag-iisa, yung walang protection. At mga kapatid, ganun din ang ginagawa ng kaaway. Siya yung hindi siya laging nagsisimula sa malaking kasalanan. Hindi siya laging nagsisimula sa malaking pagbagsak, no? Minsan nagsisimula siya sa paglayo. Unting-unting paglayo sa fellowship, unting-unting paglayo sa church, unting-unting paglayo sa panalangin, unting-unting paglayo sa salita ng Diyos. At kapag napalayo ka na, doon siya mas madalas umatake. Dahil alam niyang mas mahirap lumaban kapag mag-isa ka. Mas mahirap maniwala sa katotohanan kapag walang nagpapaalala nito. Mas mahirap bumangon kapag wala kang kasama. Mas mahirap lumaban kapag walang sumusuporta. Amen.
And don't let the enemy isolate you. Sabi sa Psalms 139, 23, 24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. No? Sabi, kapag may problema ka, ano ang unang instinct mo? Diba? Ano? Lumapit sa Diyos? No? Diba? O magkulong? Madalas kapag nasasaktan tayo, gusto nating umiwas, no? Kapag nadi-discourage tayo, gusto nating magtago. Kapag nagkakasala tayo, gusto nating lumayo. No? Pero yun mismo yung gusto ng kaaway. Dahil habang mas nag-iisa tayo, mas kaunti yung nagpapaalala sa atin ng katotohanan, mas kaunti yung nagpe-pray para sa atin. Mas kaunti yung nagko-correct sa atin. Bago tayo tumingin sa iba, baka gusto muna nating ipatingin ng Diyos ang puso natin sa Kanya. Tulad nga nung panalangin ni David, di ba? Search me, O God, and know my heart. Di ba? Amen. Dahil minsan hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayong lumalayo. Yan, parang parang isang kahoy sa apoy habang kasama siya ng ibang mga kahoy. Hindi ko alam kung kanino ko narinig to. Kay ano yata to? Fellowship yun. Kay Johnny. Yon. Hindi yata siya doon. Wait lang. Hindi, pero papaliwanag ko na rin, no? No, habang kasama siya ng ibang mga kahoy, patuloy siyang nag-aapoy, di ba? Mainit, maliwanag, no? Buhay ang apoy. Pero kapag kinuha mo ang isang kahoy at inilayo mo sa apoy, hindi naman agad na mamatay yung init, no? So, sa umpisa, parang okay pa. May init pa rin. May liwanag pa rin. Pero habang tumatagal, unting-unting lumalamig, no? Unting-unting mawawalan ng apoy. Unti-unti itong mamamatay. At minsan, ganyan tayo, spiritually. Hindi tayo lumalamig kay Lord isang gabi lang. Hindi tayo lumalayo sa Diyos sa isang iglap lang. Unti-unti, dahan-dahan. Diba? Hanggang isang araw, mapapansin natin, hindi na tayo nagpe-pray tulad ng dati. Diba? Hindi na tayo excited magbasa ng Bible. Hindi na rin tayo pupunta sa church. Diba? Hindi na tayo sabik sa presensya ng Diyos. At ang masakit, akala natin iniwan tayo ng Diyos. Pero ang totoo, tayo ang unti-unting lumalayo. At kahit lumayo tayo, hindi tumigil ang Diyos sa paghihintay na bumalik tayo. Amen? So, isolation magnifies fear. No? Hindi ko na siya nilagyan ng verse kasi gusto ko lang ipaliwanag kung ano yung isolation. No? Ang isolation ay lugar kung saan lumalakas yung takot. Doon lumalaki yung mga problema sa isip natin, mga iniisip natin. Doon lumalabo yung pananampalataya. Doon lumalakas yung mga naririnig nating boses. No? Doon nagsisimula na maniwala ang tao sa kasinungalingang hindi naman totoo. No? Pero ang community, ang pamilya ng Diyos, ang fellowship ay lugar kung saan nagpapaalalahanan tayo ng katotohanan. Pag nakalimutan mong mahal ka ng Diyos, may magpapaalala. Kapag nakalimutan mong may pag-asa pa, may magpapaalala. Kapag gusto mo nang sumuko, may magsasabi, kapatid, kapit lang. Kapatid, kasama mo kami. Kapatid, hindi ka nag-iisa. At minsan, yun ang kailangan ng isang tao para magpatuloy pa ng isang araw. Amen? Sa isang paalala na may Diyos na nagmamahal sa kanya at may pamilya ng Diyos na handang samahan siya sa laban. Then, two are better than one. So sabi nga sa Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he fall, for he hath not another to help him up. No? Napakasimple ng verse nito, pero minsan madaling basahin, pero habang mas iniisip mo to, mas nakikita mo kung gaano ito kalalim. Di ba? Yun nga, hindi ka sinabi dito ng one is enough. Hindi niya sinabi na mag-isa ka lang, kakayanin mo na. Di ba? Na huwag kang umasa sa two are better than one. Dahil alam ng Diyos ang isang bagay tungkol sa buhay. Na alam niyang may mga araw na magiging masaya tayo, pero alam din niyang may mga araw na magiging mabigat. May mga araw na matatag tayo, pero may mga araw ding manghihina tayo. May mga araw na puno ng pananampalataya,
Pero may mga araw ding marami tayong tanong. At sa mga araw na yon, napakahalagang may kasama tayo sa paglalakbay. At alam niyo kung bakit sinabi ng Diyos na 2 are better than 1? Dahil alam niyang darating ang mga panahong madadapa tayo. Amen. Amen. Then falling doesn't mean failure. Sabi nga sa Proverbs 24:16, for a just man falls 7 times and rise up again, but the wicked shall fall into mischief. No? Alam niyo, minsan nakala natin kapag Kristiyano tayo, hindi tayo dapat madapa eh. Kapag malapit tayo kay Lord, hindi na tayo dapat manghina. Kapag malakas ang faith natin, hindi na tayo dapat umiyak. Pero hindi. Hindi yun yung pinangako ng Bible. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka madadapa. Hindi niya sinabi na hindi ka mapapagod, hindi masasaktan ng puso mo, hindi ka daraan sa mga gabi na hindi ka makatulog dahil sa dami ng iniisip mo. No? Sa katunayan, alam ng Diyos na darating ang mga panahong gusto mo nang sumuko. Panahong hindi mo na alam kung kaya mo pa, panahong pakiramdam mo, ikaw lang lumalaban. Pero napakaganda ng puso ng Diyos dahil bago pa dumating ang pagkadapa mo, bago pa yun mangyari, naglaan na siyang ng mga taong tutulong sa iyong bumangon. Bago pa dumating ang luha mo, may mga tao siyang inilagay sa buhay mo na magpipray para sa iyo. Bago pa dumating ang kahinaan mo, may mga kapatid na ihahanda siya para alalayan ka. Dahil alam ng Diyos na hindi mo kailangan harapin ng lahat ng mag-isa. Amen. And Jesus never intended us to walk alone. Sabi nga sa Mark 3:14, and He ordained 12 that they should be with Him, and that He might send them forth to preach. Amen. Mga kapatid, pag-isipan natin ito sandali. Kung may isang tao na may kakayahang mabuhay ng mag-isa, Amen. Amen. Yun ay si Jesus. No? Ha? Hindi na Again, kung may isang tao na may kakayahang mabuhay ng mag-isa, yun ay si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya yung walang kasalanan. Siya yung perpekto. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Kung tutuusin, wala siyang kailangang tulong mula sa tao. Di ba? Pero nakakagulat kung ano yung pinili niyang gawin. Hindi siya namuhay ng mag-isa. Tinawag niya yung 12 disciple niya. Tinawag niya yung 12 disciple niya, kasama niyang naglakad, kumain, maglakbay, mag-aral, kasama niya mabuhay araw-araw. At sa loob ng 3 taon, hindi lang sila basta naging followers. Naging pamilya sila. Naging bahagi sila ng kanyang buhay. Napakagandang isipin ito dahil kung si Jesus mismo piniling mamuhay kasama ang iba, bakit natin minsan iniisip na mas magiging matatag tayo kapag tayo lang? Bakit iniisip natin na kaya nating dalhin ang lahat ng mag-isa? Bakit natin iniisip na hindi natin kailangan ng fellowship? Hindi naman yun ang halimbawa na iniwan ni Jesus. Ang Christian life ay hindi solo mission. Hindi ito individual race. Hindi ito ako at si Lord lang. Ito ay family journey. No? Isang paglalakbay kung saan sama-sama tayong lumalakad habang lahat tayo ay umaasa sa biyaya ng Diyos. So even Jesus chose not to walk alone. Sabi sa Matthew 26:38. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. No, ito na marahil isa sa pinakamabigat na sandali ng buhay ni Jesus dito sa lupa. Alam niyang malapit na ang krus. Alam niyang darating na yung paghihirap. Darating na ang pagtataksil. Darating na yung sakit na hindi natin kayang sukatin. At sa gitna ng lahat ng yon, sinabi niya, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Napakabigat na mga salitang yon. Makikita natin dito na si Jesus ay hindi nagpapanggap na walang nararamdaman. Hindi niya itinago yung bigat na nararamdaman ng kanyang puso. Hindi niya sinabing ayos lang ako. Hindi niya sinabing kaya ko ito mag-isa. Sa halip, tinawag niya si Peter, James, at John. Sinabi niya, di ba? Watch with me. Napakagandang larawan ito. Isa sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, pinili niyang magkaroon ng kasama. Mga taong kasama. Pinili niyang huwag mag-isa, pinili niyang ibahagi ang bigat ng sandaling iyon sa mga taong malapit sa kanya.
At alam niyo kung sino yung kung ano ang nakakaantig dito? Kung si Jesus mismo ay hindi nagkunwaring kaya niya ang lahat mag-isa, bakit natin ginagawa yun? Bakit natin pilit sinasarili yung sakit? Bakit natin pilit kinikimkim yung pagod? Bakit natin pilit tinatago yung mga laban na dapat sana ipinapanalangin kasama ng ibang mananampalataya? Mga kapatid, may aral dito para sa ating lahat, no? Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ang pagiging open sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi kakulangan ng pananampalataya. At ang pagsasabing, kapatid, kailangan ko ng panalangin, ay hindi pagkatalo. Madalas yun ang tanda ng tunay na pagpapakumbaba. At baka may ilan dito ngayong gabi na matagal nang lumalaban ng tahimik, matagal na nagsasabing kaya ko pa. Matagal nang nagsusuot ng ngiti kahit sugatan na. Marahil ngayong gabi, gusto kang paalalahanan ng Panginoon. Hindi mo kailangan harapin ang lahat ng mag-isa. May Diyos na kasama mo. May pamilya ng Diyos na kasama mo. May mga kapatid ka kay Kristo na handang manalangin para sa iyo dahil mula pa sa simula, hindi naman yun yung disenyo ng Diyos. Hindi ka nilikha para lumakad ng mag-isa at hindi kailanman pinabayaan ni Jesus para lumaban ng mag-isa. Amen? And God sees the pain you hide. So, we're going deep now, no? So, may pansin nyo bigla yung yung bakit ganyan yung natin, design natin sa PowerPoint, no? So, kasi it's quite deep na so marinig nyo rin na it's heart, talks to heart, no? The Word of God talks to heart. Alright, so sabi dito sa Psalms 34:18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and save such as be of a contrite spirits. No? So napakagandang pangako, hindi sinabing malapit lang ang Diyos kapag malakas ka. Hindi sinabing malapit lang siya kapag masaya ka. Hindi sinabing malapit lang siya kapag maayos ang buhay mo. Ang sabi sa Bible, malapit siya sa pusong sugatan, pusong pagod, pusong basag, and pusong halos sumuko na. At kung may isang bagay tayong tatandaan sa bahagi ito, kapag ang pakiramdam mo, pinakamalayo ang Diyos, madalas yun yung panahong na pinakamalapit siya. Kapag pakiramdam mo, wala nang nakakaintindi sa'yo, naririnig pa rin niya yung bawat buntong hininga mo. Kapag pakiramdam mo mag-isa ka, nandun pa rin siya. At minsan ginagamit niya mga taong nasa paligid mo para ipaalala yon. Dahil ang puso ng Diyos ay hindi para iwan ka sa gitna ng laban. Ang puso ng Diyos ay para samahan ka hanggang makatawid ka sa laban. Amen? And the strongest people are the loneliest. Hindi ko na rin siya nilagyan kasi just to to share, no? May napansin ba kayo na madalas yung mga taong pinakamatatag sa paningin ng iba, sila rin yung pinakatahimik pagdating sa sarili nilang laban? Yung laging nagpapalakas ng iba, siya pala yung pagod na rin. Yung laging nagbibigay ng encouragement, siya pala yung nangangailangan ng encouragement. Yung laging nakangiti, siya pala yung maraming iniisip bago matulog. Yung laging nagsasabing, kaya mo yan. Kapatid, kaya mo yan. Siya pala yung gustong makarinig ng salitang, kaya mo rin yan, kapatid. Yung laging present para sa lahat, siya pala yung naghihintay na may lumapit, magtanong, kamusta ka na talaga? Hindi yung automatic na kamusta ka, okay lang. Kundi yung taong handang makinig kapag sinabi mong sa totoo lang, nahihirapan na ako. At baka may ilan dito ngayong gabi na nandito ka, nakikinig ka, nakangiti ka, tingnan natin mga nakangiti dyan. Okay. Mukhang okay ka, pero ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kabigat ang dinadala mo. May mga laban kang hindi mo sinasabi, may mga luha kang hindi nakikita ng iba, may mga panalangin kang paulit-ulit mong binubulong kay Lord. At kung ikaw yon, gusto kong marinig mo ito ngayong gabi, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, hindi ka invisible sa Kanya, at hindi niya nakaligtaan yung mga sakit na nararamdaman mo.
Hindi niya nakaligtaan yung mga pagod mo, yung bawat gabing umiiyak ka ng walang nakakalam. At higit sa lahat, hindi niya intensyon na dalhin mo mag-isa ang lahat ng yan. Mga kapatid, sa totoo lang, minsan ang pinakamalaking laban natin ay hindi kasalanan. Hindi tukso, hindi problema. Minsan ang pinakamalaking laban ay yung pilit nating pinapakita sa lahat na okay tayo, kahit hindi naman. Yung nakangiti tayo sa harap ng mga tao, pero pagdating sa bahay, tahimik tayong umiiyak. Yung patuloy tayong nagsiserve, pero tayo mismo, ubus na pala. Yung patuloy nating ini-encourage ang iba, pero tayo mismo, naghahanap ng mag-i-encourage sa atin. May mga taong malakas tignan, pero pagod na. May mga taong masayahin tignan, pero sugatan. May mga taong laging present, pero gabi-gabi pa lang umiiyak. At ang masakit, walang nakakalam. Hindi dahil walang gustong makinig, kundi dahil sanay tayong sabihin, okay lang ako. Kaya ko pa. Ayos lang yan. Pero paano kung hindi na talaga okay? No? Paano kung hindi na talaga okay? Paano kung pagod ka na talaga? Paano kung mabigat na talaga? Paano kung matagal mo nang dinadala yung bigat na yan, pero talagang ikaw lang. Iniisip mo ikaw lang. Hindi ka, kapatid, gusto ko marinig nyo to. Hindi kasalanan ng umamin na nahihirapan ka. Hindi ka hinaan ng umiyak. Hindi ka bawasan ng pananampalataya ang magsabi na, kapatid, pwede mo ba akong ipag-pray? Sa katunayan, minsan, yun pa ang isang pinakamalakas na hakbang ng pananampalataya dahil inaamin mo na hindi mo kayang mag-isa. At inaamin mo na kailangan mo ang Diyos at ang pamilya ng Diyos. And before you give up, come to Jesus. No? Sabi sa Matthew 11:28, alam natin ito lahat. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. No? So pwede ba nating i-take ang sandaling ito? Hindi mo kailangang sumagot ng malakas. Hindi nyo kailangang sumagot ng malakas. Sagutin mo lang to sa isip nyo, sa puso nyo. No? Ilang beses ka nang nagsabi na okay lang ako? Kahit hindi naman. Diba? Ilang beses ka nang umiti habang dinadala yung sakit na walang nakakaalam? Ilang beses ka nang umiti habang dinadala yung sakit? Ilang beses mo nang sinabing kaya ko pa? At kahit ubus ka na, ilang beses mong pinasan ng lahat ng mag-isa dahil ayaw mong maging burden sa iba? Ilang beses mo nang pinilit maging matatag para sa lahat? Kahit ikaw mismo ang nangangailangan ng masasandalan? At baka ngayong gabi, hindi lang ako kinakausap ng Lord. Ikaw din. At baka sinasabi niya sa puso mo ngayon na, anak, hindi ko pinapasan sa iyo ang lahat ng yan para dalhin mo ng mag-isa. Hindi kita nilikhang lumalaban ng mag-isa. Anak, hindi mo kailangan itago ang lahat ng sakit mo sa akin. Sabi, di ba? Anak, lumapit ka sa akin. Amen. So, you never have to walk alone. Sabi nga sa Hebrew 13:5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. No? So bago tayo magtapos, gusto kong maging tahimik lang tayo sandali at gusto kong isipin mo to kung bukas, sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, sino yung tatawagan mo? Sino ang nakakaalam ng na nahihirapan ka? Sino ang mananalangin para sa'yo? Sino ang magpapaalala sa'yo ng mga pangako ng Diyos? Sinong sasalo sa'yo kapag pakiramdam mo hindi mo na kaya? At kung wala kang maisip ngayon, marahil hindi ka kulang sa lakas. Marahil kulang ka sa koneksyon. Marahil matagal mo nang sinusubukang dali ng lahat ng ikaw lang at baka ngayong gabi, may gustong ipakita ang Diyos. Baka hindi lang Bible study ang binibigay niya sa'yo. Pamilya, fellowship, kapatid kay Kristo,
Baka manabang nilagay niya sa buhay mo upang ipaalala ang isang bagay na matagal mo nang nakalimutan. At yun yung hindi ka nag-iisa. At maaaring dumating ang mga araw na mahirap, mabigat, parang gusto mo nang sumuko, parang walang nakakaintindi, na parang ikaw lang ang lumalaban. Tandaan mo to, hindi ka naglalakad mag-isa. May Diyos kang kasama. May church kang kasama, may pamilya ng Diyos na kasama mo. At higit sa lahat, may tagapagligtas kang hindi kailanman bumitaw sa'yo. Sabi nga sa Hebrew, di ba? I will never leave thee nor forsake thee. So sa ibang translation, I will never leave you. And I will never forsake you. Amen. So napakaganda pangako, hindi sinabing kapag malakas ka, sasamahan kita. Hindi niya sinabi kapag maayos ang buhay mo, nandyan ka. Hindi niya sinabi kapag hindi ka nagkakamali, hindi kita iiwan. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Never. Hindi minsan, hindi pa minsan-minsan, hindi depende sa sitwasyon. Never. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan ngayong gabi, ito yun. Kapag pakiramdam mong wala nang nakakaintindi sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mong pagod ka ng lumalaban, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mong walang nakikinig sa panalangin mo, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mong gusto mo nang sumuko, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mong wala nang pag-asa, hindi ka nag-iisa. Dahil may Diyos na kasama mo, may pamilya ng Diyos na kasama mo. At may tagapagligtas na hindi kailanman bumitaw sa'yo. At balang araw, kapag nilingon mo lahat ng pinagdaanan mo, makikita mo na sa bawat luha, sa bawat gabi na pagod ka, sa bawat laban na akala mo hindi mo malalampasan, nandun siya. Tahimik, tapat, hindi umaalis, hindi nagsasawang mahalin ka. Because in Christ, you are loved, you are accepted, you are forgiven, you belong. And because you belong to Christ, you never have to walk alone. Amen. Maraming salamat po. Hey.